Sanipuwersa ang mga ahensya ng gobyerno para siguraduhin hindi mapuputol ang tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Partikular na mga pasyenteng nasa ospital. May financial assistance rin para sa kanila ang DSWD. Si Eliza Insigne nakatutok. Matapos tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao kahapon, sanipuwersa na ang mga kawani at opisyal ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Mismong mga miyembro ng gabinete ang lumipad papuntang Mindanao para bisitahin ang mga apektadong pamilya. Si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, binisita ang mga ospital at nagbigay ng direktiba na tanggapin ang mga pasyente sa kabila ng power outage sa lugar. So yun ang goal dito ngayon, no? Assess yung building and then bring in the most critical. Tapos ang instruction ko kay Doktora, pauwi na yung mga pwede nang pauwiin para ma-lessen yung tapos hold muna lahat ng electric. 1,000 hygiene kits na ang naipadala ng Zamboanga Peninsula Center for Health Development para sa SOCSARGEN na may karagdagang family and first aid kits at emergency medical kit. Ininspeksyon naman ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga ospital at tulay para ma-assess ang structural damage na mga ito para sa agarang repair. Ipinag-utos na rin ni Secretary Dizon na buksan ang isinarang bahagi ng Buwayan Bridge sa General Santos City para madaanan ng mga motorista dahil wala naman itong damage. Ang kabigin-biginan ng ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao Region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter nung lindol, lahat ng kailangan dito ibibigay natin. Para matiyak na may sapat na supply ng pagkain ng mga apektadong pamilya sa Mindanao, magpapadala ng karagdagang food packs ang DSWD sa Davao Region. Higit 4,600 family food packs ang ipapadala ng DSWD sa Davao Occidental. Mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang bumisita sa mga ospital para magbigay ng tig 10,000 pesos na financial assistance para sa mga pasyente. Ininspeksyon na rin ni DepEd Secretary Sonia Angara ang mga nasirang classroom sa Maguindanao del Norte. Base sa datos ng DepEd, higit 1,400 na mga classroom at pasilidad ang nadamage ng lindol. Inihahanda na rin ng DepEd ang aabot sa 44 million pesos na pondo para sa pagpapaayos ng mga classroom na ito. Nakamonitor ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa linya ng komunikasyon sa mga apektadong lugar. Mamamahagi rin ang DICT at Office of the Civil Defense ng 3 Starlink units sa General Santos at Sarangani Province. Ininspeksyon din ni Transportation Secretary Banoy Lopez ang General Santos International Airport para makita ang damage na tinamo nito. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pagkilos ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para mas mabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Eliza Insigne, IBC News.